The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus. But the Pharisees and scribes began to complain, saying, "This man welcomes sinners and eats with them." So to them Jesus addressed this parable. A man had 2 sons, and the younger son said to his father, "Father, give me the share of your estate that should come to me." So the father divided the property between them. After a few days, the younger son collected all his belongings and set off to a distant country, where he squandered his inheritance on a life of dissipation. When he had fully spent everything, a severe famine struck that country, and he found himself in dire need. So he hired himself out to one of the local citizens, who sent him to his farm to tend the swine. And he longed to eat his fill of the pods on which the swine fed, but nobody gave him any. Coming to his senses, he thought, "How many of my father's hired workers have more than enough food to eat? But here am I, dying from hunger. I shall get up and go to my father, and I shall say to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Treat me as you would treat one of your hired workers.' So he got up and went back to his father. While he was still a long way off, his father caught sight of him and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. The son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son.' But his father ordered his servants, 'Quickly, bring the finest robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Take the fattened calf and slaughter it. Then let us celebrate with a feast, because this son of mine was dead and has come to life again. He was lost and has been found.' Then the celebration began. Now the older son had been out of the field, and on his way back, as he neared the house, he heard the sound of music and dancing. He called one of the servants and asked what this might mean. The servant said to him, 'Your brother has returned, and your father has slaughtered the fattened calf, because he has him back safe and sound.' He became angry, and when he refused to enter the house, his father came out and pleaded with him. And he said to his father in reply, 'Look, all these years I served you, and not once did I disobey your orders. Yet you never gave me even a young goat to feast on with my friends. But when your son returns, who swallowed up your property with prostitutes, for him you slaughtered the fattened calf.' He said to him, 'My son, you are here with me always. Everything I have is yours. But now we must celebrate and rejoice, because your brother was dead and has come to life again. He was lost and has been found.'" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang taong ito ay palaging
nakikihalubilo sa mga makasalanan. Yan ang pinuna ng mga tax collectors, ng mga Pariseo at mga eskriba sa ating Panginoong Hesus. Palagi siyang nangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa pagbabalik loob, pagsisi sa mga kasalanan. At ang pinakamagaling o pinakamainam na pamamaraan upang kaniyang mahikayat ang mga ito na magbalik loob ay ang paghahalubilo sa kanila. Hindi nangangahulugan na gagawin niya ang kanilang ginagawa, sapagkat sa kaniyang pakipaghalubilo sa mga makasalanan, unti-unti niyang nahihikayat ang mga ito na magbalik loob. Kaya nga't bilang tugon, bilang sagot sa mga paratang ng mga Pariseo at mga eskriba, ay isinalarawan ni Jesus ang talinhaga tungkol sa alibughang anak. Sa isang tagpo, sa isang ordinaryong pamilya, kahit mismo sa ating sariling pamamahay, ay posibleng mangyari ang tagpong ito, na mayroong isa na magiging palaging tiwalang at maging sanhi ng pasakit, sama ng loob sa mga magulang o sa ating pamilya. Ngunit nakikita natin na hindi ito nangangahulugan na ang mga magulang ay susuko na at pabayaan ang batang ito. Kaya kuminsan nagkakaroon ng conflict sa mga magkakapatid, sapagkat akala nila ay palaging pinapaboran ang nagkakasala at sila ay binabaliwala na lamang. Kaya't malaging mayroong tampuhan, mayroong inggitan. Ngunit kung ating palalimin ang ating pananaw, ang ating pagninilay, sino ba naman sa atin ang walang nagawang kasalanan? Sino ba naman sa atin ang perpekto at hindi nagdulot ng sama ng loob sa ating mga magulang? Dumating ang punto ng ating buhay na tayo ay naging sanhi din ng samaan ng loob ng ating nanay at ng ating tatay. Ngunit sa lahat ng pagkakataon na ito, hanggat tayo'y nagpapasya o sa tuwing tayo'y nagpapasyang magbalik loob at magbagong buhay, tayo'y tinatanggap ng ating mga magulang. Sa oras na tayo nakikita ng umiiyak at nagmamakaawa, hindi na tayo matitiis ng ating mga magulang kahit nilalait tayo ng ating mga kapatid. Sapagkat magulang yan. Hindi tayo kayang itatakwil ng isang magulang hanggat ipinapakita natin na tayo ay handang magbagong buhay. Ito ang pinakita ng nakakabatang anak sa ating Ebanghelyo. Marami siyang nagawang pagkukulang, ngunit nagpasyang magbalik loob. Marami siyang kahihiyan na idinulot sa kaniyang ama, ngunit hindi siya nag-atubiling magbalik loob at humingi ng tawad. Yan ang pinakamaganda, na ating kinikilala ang ating pagkukulang at tayo'y nagpapakambaba para humingi ng tawad. At sa oras na ito'y mangyari,
Alam natin na hindi na tayo matitiis ng ating mga magulang. Lalo pa kaya ang Panginoong Diyos. Kaya nga sa panahon ng Kwaresma, ano ang palaging binibigyang diin? Pagbabalik loob sa Panginoon. Kayo nandirito, punong-puno ang simbahan. Pagkat mayroon din tayo mga dasal. Hindi lamang puro pabor, puro hingi. Dapat ay matuto din tayong humingi ng tawad sa Panginoon. Magbalik loob sa Kanya. Sapagkat sa isang taong mapagkumbaba, handang aminin ang kanyang pagkakasala, mas lalo pa tayong pagpapalain ng Panginoon Diyos. Sapagkat sa oras na tayo nagbalik loob sa Panginoon, ang kanyang grasya ay mas lalo niyang ibubuhos sa ating lahat. Kaya nga tanong ginagawa ng tatay doon sa kanyang anak na umuwi. Ang lahat ng magaganda ay kanyang ibinigay. Bihisan siya ng pinakamagarang damit, suotan ng singsing, at katayin ang ating pinatabang baka. Sapagkat ganon siya kahalaga sa kanyang tatay. Kahit sa ibang gospel narratives ay sinasabi ni Jesus, pag nawawala ang isang tupa, ay iiwanan ng pastol ang 99 para hanapin ito. Ganon tayo kahalaga sa Panginoon. Ngayon, pag tayo'y nahimasmasa na at alam na natin ang ating pagkakasala, ang lahat ng ating nagawa, magawa din ba natin ang magpakumbaba tulad ng ginawa ng nakakabatang anak? Pag-uwi natin sa ating kanya-kanyang tahanan, ganun din ba tayo magdasal? Ang pagbabagong buhay ay hindi po lamang dito sa loob ng simbahan. Ito'y mas lalong hinahamon tayo paglabas natin mamaya sa simbahan. Tayo hinahamon pagdating natin sa ating tahanan. Pagpasok natin bukas sa ating mga trabaho, sa eskwelahan, ganun pa rin ba tayo kabait o kasigasig sa ating pagdarasal? Ang ama ay malayo pa natanaw na ang kanyang anak at siya'y tuwang-tuwa sapagkat ito'y bumalik. Ganon din ang Panginoon sa tuwing tayo'y magpasyang magbagong buhay. Ngunit ang pagbagong buhay ay hindi lamang sa loob ng isang araw, isang linggo. Ito'y habang buhay. Kaya't kailangan natin ang grasya ng Diyos. Kailangan nating magdasal ng taimtim upang hindi na tayo bumalik pa sa lumang buhay na punong-puno ng kasalanan. Ito po ang ating dasal at nawa ay pakinggan natin palagi ang boses ng Panginoon Diyos na palaging nagsasabing, magbalik loob kayo at kayo'y aking tatanggapin.